Magandang gabi. Ngayon po ay petsa 12 ng November. Dahil sa may kaguluhan, ina-acknowledge ko rin may kaguluhan. Kahit na pinipilit ko na ang tamang batas na panuntunan ay hindi pwedeng damputin si Bato. Marami pa ring abogado, may mga dean pa nagsasabi. Sa Attorney Conte, isa na doon. Si Attorney Mel Santa Maria, dean po siya. Na marami din silang iba, pati si Attorney Arvin Chan na State Counsel, Chief State Counsel, na marami sila nagsasabi na pwede damputin. Basta-basta ganun na lang ang tao. Na may warrant o barista iba sa labas. O bumalik tayo sa pinakasimula, pinaka-basics, paano ginagawa ang batas, paano magiging legal ang batas, at paano pinapatupad ang batas. Doon tayo magsimula. Pero bago ang lahat, binabati ko muna ng magandang gabi si Jing Onciano. So, afternoon, ibig sabihin wala ka po sa Pilipinas. Kinowi, hello po. Okay, so ito po ang ating educational ito. Para nagdi-lecture ako dito sa constitutional law. Gusto ko makinig dito sa akin si Attorney Insurrecto. Professor to sa Ateneo de Daga ng constitutional law. Okay, may tinatawag po. Balik po tayo sa simula kung paano ginagawa ang batas para maintindihan natin na hindi pala pwede i-implement yung sinasabi ni Attorney Conte. Kasi siya na, minsan tinatawag kita Conte lang ang alam. Na pwede daw isoko. Ladies and gentlemen, babalik tayo sa simula. Ang pinakasimula po na batas natin patungkol sa mga karapatang pantao. Ang karapatang pantao po na maiuri mo sa tatlong uri yan. Una, karapatang magiging malaya. Pangalawa, karapatan na magkaroon ng kayamanan. Pangatlo, karapatan na mabuhay. Ang pinakamataas na karapatan dyan yung karapatang mabuhay na hindi mo pwedeng yariin ang sinumang tao. Kahit na may kasalanan siya, kahit na pumatay siya, ang tangi magagawa lamang ng mga pulis, arestuhin siya. Hindi siya pwedeng barilin. Maliban na lamang siyempre kapag bumabaril din. Ang konsepto naman doon ay talagang God-given right na yan, yung tinatawag na self-defense. Kahit sa Amerika, self-defense, yung level ng pagbibigay ng kalayaan sa pag-invoke ng self-defense sa Amerika ay to the point na lahat ay pwedeng magkaroon ng armas. Basta kay ang pakay ay para sa pagdidepensa sa sariling buhay. Ngayon, pag-usapan natin itong tatlong uring karapatan. Ang pinag-usapan natin ngayon yung kalayaan ni Bato. Sa mga batas po natin, may tinatawag na pagpagawa ng batas ng House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Pag-usapan natin yan sa Pilipinas. Although in the general principles of making law ay pare-pare. Una, gagawa ng batas ang House at saka Senate. Kung mag-isa at pipirmahan ng presidente, yan ang unang proseso. At kung mapirmahan na po ng presidente, ay ipapublish pa ito. Ilalathala o sa mga dyaryo, ilimbag sa mga dyaryo. Sa ngayon, pwede na paglilimbag, tinatanggap na ang internet na paglilimbag. Pero hindi pa buong-buo. So, ibig sabihin, ang unang elemento ng paggawa ng batas, gagawin ito ng House of Representatives at saka Senate natin. Kailangan magtugma. Pareho ang batas na ginawa nila. At kung magpareho, ibibigay ngayon sa Pangulo ng Pilipinas. At kung okay sa Pangulo ng Pilipinas, pipirmahan na yan. Hanggang dyan na lang ba yan? Ipapatupad na ba yan? Hindi pa po. Sa paggawa ng batas, may tinatawag po na pagpapatupad. Iba naman yun ang usapin sa kung paano ipapatupad. Kasi po, hindi po lahat ng batas ay klaro. Halimbawa,
Pag-usapan natin ito ngayon. Yung ginawa ng Republic Act 1951. May nakalagay kasi din sa Section 17. Babasahin natin. Ang nakalagay doon sa Section 17 ay jurisdiction ng Pilipinas. Kailan ba pwedeng kunin ng Pilipinas ang isang kaso na patungkol sa crime against humanity, war crimes? Ito ay, number 1, kung dito nangyari sa Pilipinas. Number 2, kung hindi man nangyari sa Pilipinas, kukunin pa rin ng Pilipinas ang kaso, kahit sa Jupiter pa nangyari yon, kahit sa space pa nangyari yon, yung mga crime against humanity, kukunin pa rin ng Pilipinas, basta kay Pilipino ang biktima. Pwedeng kukunin ng Pilipinas. So isa, pwede rin kung Pilipino pa rin ang biktima. Pilipino ang gumawa ng krimen. So ibig sabihin, Pilipino biktima, Pilipino gumawa ng krimen, at kung sa Pilipinas nangyari. Yan ang isa. So yung sa pangalawa, Pilipino ang biktima kahit sa ibang bansa nangyari. Ganon din kung Pilipino ang nambibiktima, kahit sa labas ng bansa ng Pilipinas, pwedeng kukunin ng Pilipinas ang pagpapalitis at paghuhusga sa kung sino man kakasuhan. Ngayon, may nakalagay din dyan sa Section 17 na in the interest of justice, sa bilang pagbibigay pugay at pagpapahalaga sa ngalan ng katarungan, ay pwedeng magpariwara, pwedeng hindi na mag-imbestiga ang Pilipinas sa kasakali na mayroong ibang bansa o di kaya ibang international organization kagaya ng ICC na gumagawa na ng investigasyon, gumagawa na ng nag-uumpisa na ang paglilitis, pwedeng ipaubaya ng Pilipinas sa ibang bansa o sa International Criminal Court. Kasi sa ngayon, ang tribunal, dati bang iba-ibang tribunal sa war crimes, may tribunals for the Yugoslavia, may tribunal para nung panahon ng mga World War II, kung saan sa Pilipinas ay may mga sinintensya ang sundalo ng Hapon dyan at na firing squad dyan sa Muntinlupa. So, ito ang sinasabi ng Section 17, pangalawang paragraph. Sabi ko kayo na, sa ngalan ng katarungan at kung sakasakali nag-iimbestiga na ang ibang bansa o ibang organisasyon, ay pwede magpapaubaya ang Pilipinas. Nais ko lang idiin. Pwede magpapaubaya, pero pwedeng idiin ng Pilipinas, kami na ang hahawak nito. Yun. Ganon yun. In other words, may choice ang Pilipinas. Titingnan natin i-apply natin ang batas na ito kay Bato, kay Duterte, kay Bongo, kung sino bang iba, kasama natin si Sara, isasama na natin si Vitaliano Aguirre, isama na natin si Romeo Karamat, isama na natin si Albayalde, isama na natin si Daibon Sinas. Pwedeng idiin ng Pilipinas, hayaan nilang ICC, kakasuhan dito si Bato, si Digong, si Sara, si Vitaliano Aguirre, lahat na dito. Ang tanong, bakit hindi nila ginagawa? Pwede. Kahit mabayaan na, isnabin lang nila yung International Criminal Court. Bagkus, anong ginawa? Hinayaan. Minsan, naghingi si Minardo Guevara, hayaan nyo kami sa Pilipinas, may sarili naman kaming korte. At pinagbigyan si Minardo Guevara ng International Criminal Court. Sige nga, patunayan nyo, 1 taon po. Ngayon, pagkatapos ng 1 taon, nag-report na siya. Ano ba yan? 1 taon, 60 lang ang nakuha mong kaso. Yan po ang katotohanan yan. Pero, itong Pilipinas, kung ako ang naging presidente, ay idiin ko talaga na dito sa Pilipinas kakasuhan. Basta nimita yung batas sa laban sa
nagpaparusa sa crime against humanity. Yan yung Republic Act 1951. Doon na tayo ha. Sinasabi na pwedeng ipaubaya ng Pilipinas. Pero pwede rin hindi ipaubaya. So ngayon, ano naman dapat ang gagawin natin? Nakasunod na sentence sa paragraph na yon. Second paragraph, second sentence. Sinasabi, kung pipiliin ng Pilipinas ang ipaubaya sa ibang bansa o ibang organisasyon ang paglilitis, pag-imbestiga at paghuhusga sa kasong crime against humanity na dapat sa Pilipinas ay gagawin ang paglilitis at paghahatol, ay sinasabi ang Pilipinas ay pwedeng isuko o extradite ang akusado. Kung mayroon mang ibang bansa o ibang organisasyon na naghahawak ng kaso ng crime against humanity. So ngayon, sa sitwasyon na ito ngayon, i-apply natin sa present na kasalukuyan. Present na kasalukuyan pa. Sa present case ni Bato at saka ni Digong. So ngayon, ang sinabi ng exact words, i-download ko ang exact law. RA 9851. I-download natin ang exact law. Ito, ipabasa ko sa inyo yung exact law. Tinagalog ko lang kasi para papalabas ko lang para naman sasabihin ninyo na hindi ako nang invento. Ito po. RA 951. Yan. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Organizing, jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. So umpisa pa lang, ang title, short title, the act shall be known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. The Declaration of Principles and State Policies, importante itong babasahin natin. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to a policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights, including the rights of indigenous cultural communities and other vulnerable groups such as women and children. Letter C. It shall be the responsibility of the state and all other sectors concerned to resolve armed conflict in order to promote the goals of children as zones of peace. Letter D. The state adopts the generally accepted principles of international law, including the Hague Convention of 1907, the Geneva Conventions on the Protection of Victims of War, and international humanitarian law as part of the law of our nation. E. The most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished, and their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level in order to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus contribute to the prevention of such crimes. It being the duty of every state to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes. The state shall guarantee persons suspected or accused of having committed great crimes under international law all rights necessary to ensure that their trial will be fair. Yan ensuring that trial will be fair and prompt in strict accordance with national and international law and standards for fair trial. It shall also protect victims, witnesses, and their families, and provide appropriate redress to victims and their families
it shall ensure that legal systems in place provide accessible and gender-sensitive avenues of redress for victims of armed conflict, and the state recognizes that the application of the provisions of this act shall not affect the legal status of the parties to a conflict, nor give an implied recognition of the status of belligerency. Yung status of belligerency po, kalimbawa, kagaya kalaban Imailip, we are giving him the status of belligerency, recognizing this as an opponent of our country, and we are looking at them as rebels who are purposely fighting against the government to overthrow the government and replace the government. Yan po ang rebellion. Kaya babalik ako dito sa tinatawag na fairness, the insurance of fair trials. Paano magsimula ang fair and prompt trial? Nagsimula po lahat sa pag-aresto. So, ngayon, paano magsimula ang trial ni Bato at ni Duterte kung na-aresto? So, therefore, kung fair ang trial, covered ng rule of fairness yung pag-aresto. Kasi hindi naman ibig sabihin sa lahat ng oras kapag inaresto mo ang isang akusado ay sigurado ng panalo yung nag-akusado. Marami po mga beses na maraming kinakasuhan na pagkakamali lamang ang pagkaso o kuminsan ay kulang ang ebidensya. Kaya respetuhin natin ang tao bilang tao kahit akusado siya. So ang pagrespeto sa kanya ay nagsisimula po sa pagsampa ng kaso sa kanya, at kung may makitang mga posibilidad na gumawa siya ng krimen, kasunod ay yung pagiging fair sa pag-aresto sa kanya. Pag-usapan natin yan. Diretso tayo sa article sa section 17 na laging inaargumento ng ibang mga magagaling kuno na mga abogado at magagaling kuno na mga luminaries. Ang katotohanan po dito ay naguluhan sila. Magulo. Ano? At magulo raw. Dali, patayin ko muna ang kwan ko. Ayan, kasi medyo nawala ang boses ko eh. So, dito natin puntahan sa section 17. In-explain ko na kanina na dito na una, ang pangalawang paragraph na lang, basahin ko, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of crimes punishable under this act. Ito yung sinasabi ko na pwede magpaubaya ang Pilipinas sa ibang bansa o ibang organisasyon na international kung nakapag-umpisa na po sila ng investigasyon. At kung ganoon man at kung magdesidido tayo, kung magdesisyon tayo na ipaubaya, ay nakaigsak salita po ang ganito. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, kung meron, or to another state, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, iniutos, kung kailangan mong isusurrender isang tao, iniutos na dapat mayroong treaty sa gitna ng Pilipinas at ng organisasyon o bansa na kung saan natin isusuko ang tao. Yung pagsusuko po ay pwede magamit kahit sa ibang bansa na may extradition treaty tayo. Ngayon, ang tanong, alam naman natin po na bawal mag-aresto ng basta-basta na lang sa mga tao. Kahit po may arrest warrant siya na inilabas sa ibang lugar. Kahit na sa ICC, bawal po mag-aresto ng tao. Unang rason ko kung bakit bawal, ganito po yun. Ang criminal law po, ang batas ng criminal law, kung tawagin mo, ay ina-apply lamang yan sa loob ng teritoryo. So kung teritoryo ng Pilipinas, ibig mo sabihin, sakop ba tayo ng teritoryo ng tinikilala na teritoryo ng International Criminal Court? Ang teritoryo po ng International Criminal Court ay yung mga bansa lamang na member nito. At dahil hindi tayo member, hindi po pwede ipatupad ang warrant of arrest ng ICC sa atin. Kahit pa sabihin na nila na idaan pa sa Interpol, isang malaking pagkakamali at dagok
yung nagkukunwari sila na gagamitin ng Interpol. Basahin niyo po ang batas sa Amerika, hindi nila kinikilala ang Interpol. Hindi sila umaaresto ng mga tao sa lugar nila nang dahil lamang ay hiningi ng Interpol. Yung Pilipinas lamang ang gumagawa niyan kasi gusto nilang ni Marcos na manaig laban sa Duterte. Ganon lamang po. O yan, at tinatype ko para nagsiset lang. Sabi dito, Interpol red notice are not arrest warrants and do not give Interpol the authority to compel any country to arrest someone. Here's the reason. Nature of a red notice. It is essentially an international alert. Alert lang pala yan. Requesting the location and possible arrest of a person based on a valid national warrant. It's a communication tool, not a legal mandate. Walang kapangyarihan yan. At walang batas sa atin, walang batas sa Pilipinas na ipinasa na magbibigay ng recognition sa Interpol warrant of arrest na equivalent na rin sa local warrant na pinapalabas sa atin. Pangalawang dahilan kung bakit walang kapangyarihan ng Interpol, state sovereignty, nire-respeto ang soberenya ng Pilipinas. Ano bang ibig sabihin ng soberenya? Le, anong ibig sabihin ng sovereignty? Ang ibig po sabihin ng sovereignty, tanong, ang bansa may sovereignty kung may kakayahan ito manindigan, may kakayahan na meron itong kapangyarihan na anumang gusto niya gawin. Number 3, may kakayahan na hindi siya pwedeng pakialaman ng ibang bansa. Yan po ang sovereignty. Ha? Ibig sabihin naman, pag pinakialaman ang ating kalayaan sa na magiging bansa, ay inaatake ang ating sovereignty. So, may legal framework. Ang Interpol ay nag-operate lamang yan sa sarili nitong konstitusyon at hindi ito maaring maging batas ng anumang bansa. Maliban na lamang kung ang bansang Pilipinas ay magpapalabas ng batas na kilalanin na ang batas, ang arrest warrant na ilalabas ng Interpol ay kilalanin din natin na the same warrant na pinapalabas ng ating lokal na korte. So, yan po. So, at least I hope na maintindihan nyo na ibig sabihin. So, ngayon, ang tanong dito, kasi sinabi dito sa batas, to surrender or extradite a suspected accused. Kailan ito mangyari? Tanongin ko kailan mangyari magsasurrender? Mangyari lamang po surrender kung tama ang pagka-aristo. Halimbawa, si Kibuloy, nandyan na yan. Sa kulungan, nahuli na siya sa ibang kaso. So, kung sa ibang kaso, ang ibig sabihin ay pwede na siyang isuko ng Pilipinas kung magdesisyon dahil hawak naman siya ng Pilipinas. Nahuli na siya, tama ng pagka-aristo sa kanya. Walang nilabag na batas ng inaristo si Kibuloy. Maliban na lamang kung may issue doon sa yung actual na pag-aristo ni General Torre. Ipagpalagay yan na tama ang pag-aristo. Halimbawa, walang naaristo si Kibuloy na walang problema at sinuko siya. So, pwede siyang isuko ng pamahalaan natin. Yan ang ibig sabihin po ng surrender. Hindi po ito nagtutukoy sa malaya ang tao, nakaikot-ikot, tapos biglang damputin at isuko. Bawal po yun. Ngayon, kung bakit bawal, tandaan ninyo, hindi magagawa ng Estado ang pagkitil ng kalayaan ng isang tao kung walang batas na nagsasabi na gagawin yon at kung walang korte na intervention. Kasi tanging korte lamang nakalagay sa ating Article 2, Article 3, Section 2. Tanging korte lamang ang pwedeng magpalabas ng warrant of arrest maliban na lamang sa Senate at saka House of Representatives kung patungkol sa kanilang trabaho sa pag-iimbestiga sa kanilang mga public hearings. So, ito, ang tanong ngayon, pwede ba yung sinasabi nila ni Atty. Conte, ni Atty. Mel Santamaria, na basta-basta na lang aristuhin si Bato?
Sagot ko dyan, hindi pwede kailan kasi dapat nating respetuhin ang kalayaan ng mga tao na hindi natin pwedeng ipatupad yung Interpol. Kasi pag pinatupad mong Interpol dito, kailangan mo na magkaroon ka ng hiwalay na batas na ipapasa na pumapayag ang Pilipinas na ipatupad bilang warrant of arrest din ang warrant of arrest na hinihingi ng Interpol. So, yan. Yan ang klaro, ha. Sabihin, ulitin ko lang. May tanong kasi dito, kasi may itong crucial na salita. The authorities may surrender o extradite. Ang tanong, paano mag-surrender? Kasi bawal naman sa ating konstitusyon na basta-basta magdampot ng tao. Dahil hindi kinikilala ang warrant of arrest ng ibang labas dito sa Pilipinas, dahil nga ang criminal law ay territorial. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Section 1, Article 3 sa ating konstitusyon na nagsasabi walang sinuman ang pwedeng kitilan ng kalayaan, kayamanan at buhay kung hindi dadaan sa batas. At walang sinuman ang pagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Tinagalog ko lang ang Section 1, Article 3 na nagsasabi, no law shall be passed abridging no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. So, ibig sabihin, ayan na siya batot. Pwede ba natin siyang hulihin sa pulis basta gaya ng ginawa kay Duterte? Kaya, makukulong talaga ito sila ni Remulla. Dalawang Remulla. Kung magpapalit ng administrasyon, sinisiguro ko na makukulong sila dahil hinuli nila si Duterte na walang warrant. Ang warrant ng Interpol at warrant ng ICC ay hindi matatawag na warrant sa loob ng Pilipinas. At walang batas, ulitin ko lang, walang batas na ipinasa sa Pilipinas na makikilala sa Interpol na warrant of arrest bilang pwedeng i-implement, ipatupad sa Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, kung may salitang surrender man, kailan ito magagamit? Yan ang sinasabi naman ni Attorney Israelito Turion na kailangan meron tayong tinatawag na implementing rules and regulation. Ano ba yung implementing rules and regulation? Yan po yung iginawa mga detalye kung paano ipapatupad ang batas. Lalo pa dito, hindi alam naman natin na bawal magdampot ng tao. Ang tanong, paano natin ipatupad yung sinasabi ng batas na pwedeng isurrender? Sinabi ko na kanina ang isang sitwasyon. Ay dati na may kaso yung bubundan tao at pwede mo na isuko dahil hawak mo na siya. Pangalawa, sa sitwasyon na kung susuko mismo na volunteer ang tao, yan, pwedeng isuko yan. At dahil hindi naman sumuko si Bato, wala tayong karapatan na arestuhin si Bato. Ganon po yun. Kaya, sigurado naman ako, takot sila ni Buying gagawin ulit ito. Kaya nga siya mismo, pati si Bersamin, na dating Chief Justice ng Supreme Court, nagsabi siya, hindi po, huwag kayo magmamadali. Lahat ay dadaan sa korte. Ngayon, ito naman ng mga grupo ng mga mobsters. Ang tawag ko sa mga grupo ng mga nila ni Atty. Conte, si Atty. Gabriel Andres, si Atty. Joel Butoyan, si Atty. Mel Santamaria, at saka iba pang mga kasamahan niya. Pati si Atty. Arvin Chan, na Chief State Counsel. Nakakahiya po kayo. Para kayo mga riot gang, member ng riot gang, na gusto nyo, hulihin na, damputin na kagad si Bato. Klaro na, pinaliwanag ko na wala pong batas sa Pilipinas na magbibigay recognition sa Interpol or ICC warrant na pwede mong ipatupad sa teritoryo ng Pilipinas. And to begin with, crime or criminal law, including the arrest warrants, are territorial in nature. Hindi mo pwede gagamitin ang batas na krimen sa ibang bansa papunta sa Pilipinas.
Maliban na lamang kung may batas din tayo na magsasabi, kikilalanin natin ang lahat ng arrest warrant sa buong mundo na pinalabas. Wala eh. Kaya yan po ang very clear. Balik tayo sa basic. Ano ba ang paggawa ng batas? Ang paggawa ng batas, may tinatawag tayo na due process in lawmaking. Kaya kailangan pinapublish pa ito. Pag matapos mapirmahan ng presidente ang ginawa ng Kongreso na batas, ay pinapublish pa ito and in 15 days. Sang-ayon sa kaso na Tobera case na nag-interpret ng ating Article 3 ng ating Civil Code of the Philippines, ang mga batas ay magiging batas lamang pagkatapos ito ay mailathala o ilimbag sa newspapers of general circulation. Bakit? May batas na ba na pinalabas na pwede man lang magdampot? Hindi po pwede magdampot. Ulitin ko lang, sapagkat nakahadlang ang tinatawag na Section 1 at Section 2 ng ating Constitution sa Article 3. Number 1, nagsasabi siya sa Section 1, no person shall be deprived of life. Ibig sabihin, walang tao pwedeng patayin. Walang firing squad. Of life, liberty, sa kalayaan. Hindi mo pwedeng tanggalan ng kalayaan ng tao. And property, at kayamanan. Without due process of law. Kung hindi mo idaan sa proseso ng batas. Ang sinasabi pa, due process. Hindi yan half process. So, kaya nakakahiya kayo. Gusto ko kayo masampahan pag ipinatuloy nyo pa yan. I'm warning you to stop preaching the wrong law. Kasi pag ipapatuloy nyo pa yan, the next day, tomorrow, I will file a case of disbarment for gross ignorance of the law ang ginagawa ninyo. So, okay? Naintindihan na ninyo? Ulitin ko lang para maintindihan ninyo. Una, ang tanong, pwede bang damputin na lamang at isuko si bato? Ang basic ng law, kailangan i-publish. Ang basic ng law, para makitilan mo ng karapatan ang tao, ay dapat magiging batas muna. Walang batas na nagsasabi na pwedeng hulihin si Bato just because of an ICC warrant of arrest and just because of the Interpol warrant of arrest. So with that, it is very clear na hindi talaga dapat. Kaya idaan nyo sa proseso sa kung ano ang sinilabas ng Supreme Court na proseso na ginawa ng Supreme Court base po sa atin Presidential Decree 1096 na siyang tinatawag na extradition law sa Pilipinas. At may ginawa ring batas na Republic Act 9851, itong binabasa ko. At sinasabi nito, basahin ko lang, pwede mong gawin yan, ang surrender, basta it must be in pursuance of the applicable extradition laws and treaties. Kasi pag tinignan mo extradition laws and treaties, magsisimula sa warrant of arrest na ilalabas ng lokal na korte natin. Kaya stop preaching the false, not false, the wrong law. Mas gross ignorance of the law ang ginagawa ninyo eh. Dean Mel Santa Maria, gross ignorance of the law ginagawa ninyo. Kayo ni Attorney Conte. Pinapaliwanwala ninyo mga tao na hindi naman nila, na hindi nakapag-aral ng malalim. Alam mo, sa tingin mo, unang tingin mo, napakasimple ng batas, pero pag inanalyze mo, napakalalim. Maraming na bumagsak sa bar exam dyan. Iba-iba yung mga sagot, akala nila ganun lang kasimple. Sabi nga po ni Joan Bart, it is not what meets the eyes. Mas malalim pa kaysa makikita ng mata. Ganun po yun ang ating pamantayan dito. Number 2, that commands that no person can be arrested without a warrant or without being caught in the act of committing the crime ay yung Section 2
ng Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Hindi ICC, hindi Interpol, by the judge, to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched, on persons or things to be seized. Ganon lang. Tataka kayo siguro kung bakit memorize ko yan. Ganon ako po ka-expert pagdating sa mga dyan. Natanggalan na ko lisensya, pero ang pagkautak ko sa principles of law ay hindi nyo maaalis sa akin. I think so. With this explanation, siguro intindihan na ninyo na hindi pwedeng isurrender lang basta-basta. Pwedeng isurrender basta kay sumuko ng voluntary si Bato. Number 1. Number 2, pwedeng isuko kung nahuli na si Bato sa ibang krimen at hawak na siya ng Pilipinas. Pero bago isuko, kailangan may desisyon muna ang ating pamahalaan. Kaya, ikaw, I'm shouting out, I'm calling out Fiscal AJ. Please lang, pag-aralan mo po ng mabuti, piskalya pa naman po kayo. Hindi po pwede siya sabi na pwedeng indirekta i-surrender. Hanapan ninyo ng rason bakit hindi pwede. Alam naman ninyo na walang basta-basta na tao na pwede damputin. At alam mo yan, Fiscal AJ, na ang Napolcom Interpol warrant of arrest ay hindi yan batas. Walang batas na nagsasabi na igagalang natin na bilang isang warrant of arrest. Ngayon, magagalit yung mga anti-Bato. Magagalit yung mga namatayan doon sa Tukhan. Magagalit man si Sir Ronald Llamas. Magagalit man si Cainzo Recto. Magagalit man si Blackcaster. But I stand firm to the principle that says that no person can be arrested without the law saying it must be arrested. Kailangan natin ng batas at simula. Surrender? Paano surrender? Arestuhin mo muna, isoko. Ibig sabihin, bago mo isoko si Bato, arestuhin mo muna siya. Can that happen? Hoy, Senator Bato, makinig ka sa akin. Pareho tayong taga-emisyo. Emisyo graduate din ako. Ikaw, galing ka po sa emisyo bago ka nag-PMA. Naintindihan nyo ba? Ikaw, Bobs, Adam, naintindihan mo ba? Na bawal magdampot. Kailangan mo na may batas tayo na kumikilala sa arrest warrant ng ICC at arrest warrant ng Interpol, kung meron man, na kilalanin natin para sapat na dahilan para damputin mo ang tao sa Pilipinas. Ngayon, dako tayo dito konti. Merong itong merong tinatawag na issue. Ang argumento nila niyan ni Atty. Conte. Kasama na si Atty. Colmenares. Pati kasama na si Atty. Shell Jokno. Sasabihin nila ngayon, meron namang Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi na pwede na magpatuloy ang jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas kung mayroong mga kooperasyon na nangyari bago pa naging final ang withdrawal. At isa pa, at kung may ilang bagay o anumang bagay na nakonsidera na ng korte bago naging final ang desisyon ng pag-withdraw. Yan ang sasabihin nila. Ang sagot ko dyan, simple lang. Ano ba ang bagay? Magtanong tayo, kooperasyon.
Anong kooperasyon na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ng ICC bago na tuluyan naging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC? Tandaan nyo, naging final ang withdrawal ng ICC, ng Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019. Pagkatapos niyan, hindi na tayo sakop ng ICC. Binigyan ng 1 taon ang ICC na gumawa kayo ng kaso laban sa sinuman sa Pilipinas mula nung araw na sinumiti ang pag-withdraw natin mula sa ICC noong March 17, 2018. Kung mayroon kayo 1 taon, panugit bakit hindi nyo ginawa? At bakit noong May 24, 2021 na lamang nagsampa ang Office of the Prosecutor sa katauhan ni Fatou Bensouda? Discrimination laban sa Pilipinas yan eh. Tinitingnan yung Pilipinas, ganun-ganun na lang. Wala namang ibang purpose ito. Naguguluhan tuloy yung tao na tutok ang isip na tao. Pati ako natutok ang isip ko rito imbes na gigirahin natin ang korupsyon. So, naintindihan na ninyo? Sa tingin ko, marami ng abogado na kikinig sa akin ngayon na naintindihan na nila kung bakit hindi pwedeng ipatupad yung basta dampot kahit na may ICC warrant. Kasi unang-una, kahit may ICC warrant at may Interpol na warrant of arrest, ang batas po ng criminal law sa pag-aresto ay territorial. Hindi ito teritoryo ng ICC ang Pilipinas. Kaya you cannot impose your will. That will be a taint to our integrity and dignity as an state. So, klaro. So, ngayon, ano ba ang mayroong kooperasyon na nangyari? Wala po. Walang kasunduan na nagkapirmahan ang Pilipinas at ang ICC na nangyari bago matapos yung pag-withdraw ng Pilipinas. Tanong, may isa pang kondisyon na kung anumang bagay ang nangyari na kinonsidera na ng korte bago naging final ang withdrawal ay pwede pa rin ipatuloy ng ICC. Tanong, meron bang bagay na masasabi natin na nag-involve ng jurisdiction na pwede nilang kukunin ang mga tao sa atin at lilitisin nila, uusigin nila at husgahan? Sagot, wala pong bagay na makapagbibigay. At kailangan kasi ang bagay na yan ay isang bagay na nagbibigay na walang duda na nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na lilitisin at husgahan ang sinumang tao sa Pilipinas. The power to deprive a person of liberty is not presumed. There must be a law. May batas ba na katumbas na magsasabi na pinapayagan ang ICC ng dahil lamang sa preliminary examination? Kasi ang bagay na kinonsidera ay preliminary examination lamang. Wala sa Pilipinas. Kung titingnan mo Pilipinas, walang batas na nagsasabi na ang preliminary examination ay pwede nating kilalanin na isang kapangyarihan na magbibigay sa ICC ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga at pagtanggal ng kalayaan ng sinumang Pilipino sa Pilipinas. In the same manner, pag tinignan naman natin sa side ng ICC, ang preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018, pwede ba yan gamitin na siyang magiging dahilan na pwede nilang lilitisin at husgahan si Digong Duterte? Sagot, hindi po pwede. Bakit po? Ano ba yung preliminary examination? Ladies and gentlemen, ang preliminary examination po ay isa lamang sa pag-usisa. Nag-research ka na sa computer. Sa computer. Ito may YouTube. Nagsasalita si Digong, kill. Yan ang mga preliminary examination. Ang doktrong pa dyan, yung mga 2017, April, if I think I'm right. Nagsumiti si Trillanes kasama si Matubato, kasama si Attorney Jude Sabio. Nagsumiti sila ng tinatawag na affidavit, pero ang tawag niyan sa ICC ay communication.
Nagsumiti sila ng affidavit. At ang naging abogado nila doon, si Attorney Karim Khan. Nagbinigay sila, yun ang pinagbasihan. Yung ganun lang ba? Sapat na ba yun para sabihin mo na magkakaroon na ng kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas para lilitisin ang mga tao sa Pilipinas at husgahan na dahil lamang sa nag-research ka lang? At kung titingnan mo naman ang Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute o ng batas ng ICC, nagsasabi na tatanggapin ang reklamo laban sa sinumang tao kung ang bansa kung saan nakatira ang tao ay kasapi pa ng ICC. In the case of the Philippines, when Bato bin Sauda, the office of the prosecutor, applied for investigation to start the case, the Philippines was no longer a member on May 24, 2021. 2 years na mahigit na lumampas na hindi tayo member. At bakit hindi nila tinake advantage yung 1 year na palugit? Kagaya sa Republic of Burundi. 3 days before mag-expire ang 1 year na withdrawal ng Burundi, nagsampa na ng kaso o nag-apply na ng investigation authority ang Office of the Prosecutor. Kaya nagtuloy-tuloy ang kaso sa mga tao na involved sa Republic of Burundi. Pero sa Republic of the Philippines, nag-apply sila May 24, ulitin ko lang, May 24, 2021, more than 2 years na nag-expire na ang membership ng Philippines sa ICC. Okay? So ngayon, ganito ang gagawin natin. Ang ICC ay may jurisdiction sa krimen na nangyari. Pero iba yung jurisdiction sa krimen at iba namang jurisdiction sa tao na gumawa ng krimen. Parang kagaya rin yan sa Pilipinas. Nakapatay ka ng tao sa Pilipinas. Nasa jurisdiction ng Manila ang kasong murder. Kasi sa lugar ng Manila City nangyari. Ang tanong, hanggang kailan pwede sampahan ng kaso ang gumawa ng krimen? 20 years lamang po mula nung mangyari ang krimen. Provided na yung pagpangyayari, yan din ang araw ng pag-discovery. So 20 years. After 20 years, hindi mo na pwede sampahan ang tao. Pareho din po yan ang nangyari sa Pilipinas. Pwedeng sampahan ng kaso ang Pilipinas ay sinuman sa Pilipinas base po sa mga krimen na nangyari sa Pilipinas na tinatawag na crimes against humanity mula noong November 1, 2011 up to March 16, 2019. Sa krimen na nangyari. Pero kung lampas na ang nag-expire na ang pagiging member, hindi mo na pwede maisampa ang kaso. I hope so. Naintindihan ako dito. Sigurado ko dami po nakikinig sa aking abogado. Pati si fiscal agent nakikinig yan. Pati si Attorney Libayan. Very clear na ang argumento. Yan po ang argumento ng isang doctor of law. Doctor of law, doctor of jurisprudence. Ganon po ako kalalim mag-analyze sa batas. Okay, hanggang dyan na lamang at magtatawag na po ako. Shout out para kay Jing Onciano. Good afternoon. Kay Kenowe, hello po. Jing Onciano, naka-about ulit ako sa live nyo. Nakaabot pa lang. Sir, marami akong natutunan sa mga opinion nyo. Salamat po. Lilia Beltran, Jing Onciano, God bless you, sir. Noe, watching from Clark, Pampanga. Wow, how I love to go back to Pampanga. I want to go back there and to see. I want to eat there sa yung lugar dyan. May mga kainan dyan. Masarap kasi mga Kapampangan magluto eh. Noe, watching from Clark, Pampanga. Herty Bisislao Moises. Dailin Tijero. Maayong hapon diha, attorney. Pwede siguro ang mga lawyer o retired easy mag-usap-usap para po sa batas ng Pinas.
But the problem is, yung mga learned, yung mga expert sa batas ay natatalo po sa Pilipinas. Kasi ang mga nanalo po yung mga gaya ni Ruben Padilla, sila ang gagawa ng batas, sila ni Ramon Tulfo, sila ni Rafi Tulfo, sila ni Erwin Tulfo, o sila ni Jinggoy, sila ni JB Hercito. May napansin ba kayo? Kagaya kay Soto. May napansin ba kayo na magandang batas na naipasa nila? Wala. Wala po. Wala. Day in and day out, they did not do anything good. Sabi ni Mampire, importante, spoon siya sa... Huwag naman. Matuto naman tayong rumispeto sa karapatang pantao kahit na pumatay na siya ng marami. Ganun po yun. Kasi kung nakita kayo ang tao na pumatay sa harap nyo, sa galit mo siguro mapatay mo siya. Pero kung ikaw po ay may karakter to respect what is the law, you are not, kahit pulis ka pa, hindi mo siya pwedeng barilin, patayin. Hulihin mo lang. At iproseso mo ng tama, patas ang pag-aresto. Hindi yung karakarakat na dali mo doon. Kasi talaga ikaw, doktor, hindi naman siguro kayo nakainom habang nag-vlog. Hindi po. Hindi pa ako nakainom. My mind is perfectly clear. And all the knowledge that I got from my readings, why I got the title or the degree of Doctor of Jurisprudence, klaro-klaro po. Pastor Rodi Rabi, Dalinda Tejero, maayong hapon attorney, pwede siguro mag-retired ECJ mag-usap ay kayaan mo sila. Tama ba na naalala ko nga si retired justice Adolfo Ascona nagsasabi dapat idaan sa korte, hindi po pwede surrender. Chess master, naging DDS ka na attorney, kung iyan po ang pagtingin mo DDS, so be it. Wala namang masama maging DDS. Pero hindi po ako DDS. Ako po ay lumalaban para sa batas. At kung nagkataon na kinakampihan ang sinuang tao at nagkataon na si Duterte nakampihan o si Sara, wala akong kimi na ipaglaban sila kasi ang batas ay para sa kanila. Rodi Rabi, Pastor, ICC has no more jurisdiction in the Philippines. Marinos, traidor ang administrasyong ito. Hindi sinusunod ang Constitution. How many times na nila ginagawa yan? Marinos, 3 years puro kalaban sa politika ang inaatupag ng administrasyon. Sean McDonald's, yun ang tamang process. Dalinda Tejero, maayong hapon diha, attorney, pwede siguro. Marinos, get rid of the Duterte and their allies. Hindi po priority yan ang priority ng administrasyon ito. Kasi gusto nila, sila pa rin ang mananatili na presidente sa 2028. Very clear naman ang inyong ambisyon. Ang natutuwa, ito prangkahan tayo, mas natuwa po ako kay Duterte. Bakit? Hindi siya nag-asam na magiging presidente na sa 2025 at 2022 election. Kaya si Sara Duterte nga, sinabi niya huwag kang tumakbo. Ganon po sila, hindi po sila sakim sa kapangyarihan. Kung ikumpara mo kay Bongbong Marcos, sakim sa kapangyarihan mga yan. Kita mo ginawa ng tatay niya. That is, wala na po tayong kailangan argumento pa pag sinabi natin na hindi lang kurakot, sakim pa sa kapangyarihan. At anong dahilan bakit manatili ka? Anong gusto mo? Kasi marami ka nang ninakaw at marami nang akusa sa iyo, kaya kailangan nandoon ka para hindi ka maakusahan. At pipiliin mo na ombudsman si Boying Rimulya para walang kakaso sa iyo. Sabi ni Ophelia AP Beth Taipan, sila bunjing ang batas kaya gagawin nila yan sa kidnapping ulit. Dominador Andres, hindi ba daw pwedeng batsman yung mga manghuli kay Senator Batman ba? Kay Senator De La Rosa. Marinos, Bersamin, traidor din yan. Kahit alam niyang kidnapping ang plano kay Duterte, pero hinayaan niya matuloy. Sean McDonald's, hindi mo naman mapaniwala ang Supreme Court. Ay, pag ako mag-argumento, maniniwala ko yung Supreme Court sa akin. Ganun lang ako kasimple. Kasali si Rimulya na nag-apply. O ito na lang. Bukas po, isasampa ko na ang kaso laban kay Rimulya. Siguro, pagtapos ko pagsampa, saka ko na i-discuss ko anong laman ng kaso ko. Ang objective ko po dyan ay matanggal siya bilang ombudsman.
Okay? Ganun lang may isasagot ko sa iyo muna, Sean McLaughlins. Kasi isasampa ko na prepare ko na, pero I don't want to telegraph my actions. Baka mabasa ni Boeing. Mautak pa naman yan, tuso pa naman yan. Lina, God Save the Philippines. Mark Coles, kahit 100,000 ang namatay na mga adik sa panahon ni Digong, ibuboto ko pa rin si Bato. Ano ngayon? Malitang bag na puro. O saan bang mas kasuklam-suklam ang malitang pera o yung maraming namatay sa tukhang? Virgie Piquero, grabe na ang Bangag administration habang sila nakaupo. Pepito, anakin really Jackie Fonse. Yun, pumapatay nung araw yan, si Jackie. Noemi, Sir Toto, is it possible na ma-approve ng Marcos government ang Chacha? Yan naman po ang kasunod na gagawin nila. Lilimasin nila ang ating konstitusyon at bababuyin at para mababago at sila ay maging presidente ulit. Si Pepito Enrile, like and done. Daylinda Tijero, paano yung attorney? Sa interview ni Boeing, ang warrant umaris ni Bato na sa cellphone. Yan ang problema, kahit sa cellphone, kwento lang yan. Kung si Amy magsasabi, kwento lang yan. Talaga ikaw, Doktor, paki-explain nga yung sinasabi mo na kaysa sa foreign authorities ang ICC, bakit iba ang sabi ng Google? Ang foreign authorities, ang ICC, is part of the foreign authorities ng ICC. Ang ibang bansa, foreign authorities din. General term ang foreign authorities. Mariros, uutusan na naman ni Bangag si Torre na dukutin si Bato. Ben Dalo. Regine Ford, good evening, Attorney Causing. Ernesto Mark Grigor, Anthony Vera De Vera Jr. Shout out, Sir Toto from Israel, Joseph De Vera. Oy, mga taga-Israel, nakalimutan ko si Ma'am Atienza, ang kapatid ni Juan, kapatid ng kaibigan natin. Si Perny Pinto, senior. Okay. Yan ang senior na walang junior. Ernesto Mark Grigor, Anthony Rivera. Ito lang ang vlogger na patas, Sir Toto Causing. Romel Bengson, naimbag ng malim. Mainbag nga rabi, mga kabsat. Kada kayo amin, tirador, Dr. Engineer Toto. Lalo na kay Chamit Singson. Ilonggo. Ilonggo naman. Ano mangyari sa mga abogado tulad nila Conte? Kakasuhan ko sila lahat ng abangan nilang pag ipagpatuloy pa nila, binibigyan pa sila ng chance na manahimik. Kasi kung ipagpatuloy nila yung kanilang mali na mga pagsasabi, parang tinuturuan nila ang mamamayan ng maling batas. Virgie Piquero, thanks Sir Toto Causing. Your vlog is very informative. Sa tingin ko, naintindihan na niyo yung malalim na pagtingin sa batas na Republican, yung surrender. Iliams, Hypo, Paul 27, Sir, twice your argument failed. Una sa ICC interim release, then sa jurisdiction. Hindi pa po tapos ang laban, Paul. Mag-apila pa si Attorney Kaufman sa jurisdiction. Sa interim release, nag-apila pa sila. Okay? Antayin natin, hindi pa tapos ang laban. Maring sa akin ang huling halakha. Andrea Guico, watching from Canada. Romel Bengson, uphold the rule of law. Tama yan, dapat rule of law tayo. John Bibot, hello attorney. Mas Colabier style. Mali ka dyan, yun ICC International Court, mag-aral. Oy, sino ka ba para magsabi sa akin na mali ako? Mag-aral. Mas malalim ang alam ko kaysa sa iyo. Kung sino man ka, kaya lang, ang problema ko, hindi mo ninatag ang pangalan mong totoo. So that malalaman mo. Kung abogado ka man, di nakakahiya ka na abogado. Diba? Mas Colabier, magkano ba bigay sa iyo ni BBM at saka ni Romualdez? Yung binabanggit mo na batas ay pwede lang sa gobyerno. Ay, kabubo mo naman. Hindi mo naintindihan yung pagpaliwanag ko. Ay, sabi niya, yan, binabanggit mo na batas ay pwede lang sa gobyerno to gobyerno or state to state. Bobo ka talaga. Bobo. Anong pagkakaiba ng warrant na ginagawa ng ICC at ang warrant na ginagawa ng ibang batas? Sige nga. Ibig mo sabihin, apiin mo ang tao dahil ang warrant ng ICC? Kabubo mo talaga. Everybody, sinasabi dyan sa Section 1 din,
nor any person shall be denied the equal protection of the law. Equal. Masculine style. Equal. The law must apply to all. Walang pinag-iba ang taong Pilipino na inisyuhan ng warrant of arrest ng ibang bansa at ng warrant of arrest ng ICC. Pareho lang sila. Bakit mo i-treat na ibang tao yung mga binigyan ng ICC ng warrant kumpara sa mga binigyan ng US ng warrant? You are wrong there. You better stop speaking here. Berje Piquero. Si Fiscal AG. Fiscal AG, pakinggan mo ito. I'm challenging you to rebut what my argument. Masculabier style. Kaya pala, hindi po yun ang dahilan ng pagtanggal ng license. Kabubo mo talaga. Ang license, iba yun. Nakipaglaban lang ako. Pinost ko na sa Facebook. Yan ang kasalanan ko. Immoral ba yan? Yung mga iba nga dyan, nagkunwari pa na hindi nila pirma. Kagaya kay Pichiros Espera. Pero man yaman yun. Yung kayo, inutures niya yung tao niya pumirma para sa affidavit ni Gutesa. Ay, Masculabier. Ilabas mo nga pangalan mo para malaman ko kung sino ka. Bog Saddam, pag yan dinampot at ganoon pa rin ang ginawa, katulad kayo, mananagot kayo kung umiba na ang, halimbawa, mamatay si Bongbong bukas. Kung mamatay si Bongbong Marcos bukas, sino presidente? Takbuhan kayo? Noemi, kung magtatagumpay sila kay Bato, ibig sabihin, nasasakop na ng dayuhan ang batas ng Pilipinas. Lahat na nagkalaban ni Marcos sa politika ay pwede nang isuko sa ICC. Masculabier style. Tawagin na kita, Bobo style. Masculabier, Bobo style. Ano naman, dami-dami mong argumento dyan. Puro mga mali-mali. Merly Sonbing, Dr. Maya Pabingi sa mga kabalin ko. Meron ako message sa messenger nyo na Bertieri Catalonia Kausig, mabasa po. Sige, basahin ko ngayon. Paano ko ba mahagilap yan? Basahin natin. Merly Sonbing. Yun, Merly Sonbing. Ito nga. Basahin ko okay lang ba? Basahin ko lang. Ay, kapatid pala ni Don Sir. Gagawa na tayo ng follow-up letter late. Sige, bukas i-submit namin. Okay, Maria, just tell Don Sir. Regards, my best regards to Don Sir. Love Heart Mariam, kapatid na Abdul Arsan, Dr. Alternate Tenor causing lahat na nagpapagamit sa mga corruption sa administration ng PBBM. Nakalimutan nila na si Tory, hinuli niya si RRD, pinadala sa Netherlands. Pero saan si Tory? Pinaupo. Yan, bilang chief at tinanggal. Grabe. Ito yung, wala na ako nakita na kasing traidor ni BBM na tao. Pinangakuan mong tao, tinupad ng tao, gusto mong mangyari, inaristo si BBM. Si PRRD, tapos tanggalin mo. Kababayan ko si Nick Tory. Didipinsahan ko yan. Mali ang ginagawa sa kanya. His dignity and his integrity, although intact pa rin, pero binarasubas ninyong mga kayong BBM. Lalo ka na Jan Vic Remulla. Sa Rimanok, Paul 27, yet he still believes that he is far superior to other lawyers. Mas superior man naman, nakikinig niya ba? Nakikita niya naman kung paano ko magsalita. Kaya ba nila ni Fiscal AG yan? Magyabang na ako. Berje Piquero, sir, nakaka-inspire ng vlog mo. Salamat po. White Ouroboros, si Putin, nga at Netanyahu ang tagal na may warrant of arrest. Hindi pa rin nahuli. Diyos si Bato, nasukat nila na weak, dapat nagmatigas siya. Magmatigas ka, Bato, yan ang hinihiling ko lang sa iyo. Rodel Jr. Libra, naku, wala na kayong magagawa, nakatuluyan na si Dua. Sino bang Dua? Okay. Diyos isa po kung ako si Bato na matulungan ni Digong at senator ako, sagutan ko yan. Patapang ka? Paano naman ang mga
kumikilala sa iyo, tumahanga sa iyo, nawawala ng lakas. Timoris Kalina, Dumulag, Gladys Sherpa, salud sa iyo po at marami po kami natutunan. Salamat po. Jan Suarez, Attorney, good evening. Ang katunayan, hindi kinikilala o sinusunod ni BBM ang batas ng Pilipinas. Yan ay kagagawan lamang ng isang diktador at nagpapatupad ng silent martial law, kaya abusado. Sila or Alex, Sir, ano ba itong Pilipinas? ICC country na ba? Hindi po. Jan Suarez, mga kadidis, subscribe na kayo. O mga kadidis, subscribe na kayo dito para ipaglaban natin kung anong tama. Kasi ngayon, kayo ang tama. Jolie Bilgira, di na nga nila nawaran si Saldico. Yung dapat si Saldico ay nako. Announce ICC no jurisdiction, illegal, political, and only human rights violations to senior citizens Rodrigo Roa Duterte to free, release, and bring him home now to the Philippines. Beng Flores, manahimik ka dyan, fake news ka. Hindi yun news, opinion yun. Ikaw nga ang bubuhay. Sorry ibahin mo yung news, ibahin mo yung opinion. Sabi ng Maranang Mata na wata aya. Di niyang kabayaan. Okay. Romel Bengson, Dr. Toto, kinasuhan na daw kung Kiko Barsaga Rebellion. Wala yan. Madidismiss lang yan. Freedom of speech yung depensa lang ni Kiko. Love the Philippines. Yan, kasuhan nyo si Rimulya. Huwag puro dakdak dito sa vlog. Dr. Blos kayo. O, kinasuhan bukas. Hindi Dr. Vlogs Fight Attorney Toto. Okay, salamat po. Edgar Nation, Dr. Toto, good evening po. Oferian Vlog, good evening boss. Marinos, ikaw, Dr. Toto, Attorney Rowena Guanzon. At Harry Roque ang dapat sa Senado. Marinos, maraming salamat sa iyong lecture with passion, Dr. Toto, about sa batas. Announce right to life, liberty, and property. Yan. Kukay 2003. Ang daming mga di nakaintindi dito. Nabubulag sa katotohanan. May batas tayo sa dito, mga gaga. Sorry Manok, baka yung case na i-file mo against Rimulya and others, baka basura din yan. Titingnan natin if mabasura. I tried my best in writing the petition. Don't you worry. My best, but my best. At siyempre mahiya ako sa mga kabalin ko at sa mga kabsat ko pag mabasura yun. Operian Vlog, si Trillanes ang nag-imbestiga sa kampo ng mga Duterte at siya din ang nagdadala sa ICC. Kailan lang napunta si Tililing? Natoy, tinawag niya ko kalmo. Okay nga ron. Kalmo, okay nga ron. Alberto Songkoya, hindi talaga pwede na i-bypass ang Philippines Court. Itong pinakamalaking mali sa batas nila. Sofia Ayla mo rin. Correct, Alberto. Tapos, Marie Sunbing. Dr. Toto, Catalonia Council, salamat po. Welcome po, Merly. Robbie, good PM po, sir. Robbie, Ray Baby Rose, kita-kita tayo sa Luneta. Kita-kita tayo sa Luneta. Susagot tayo doon. Lahat ng mga pasalamat ako sa lahat ng I'm taking this opportunity to thank all the members of the Iglesia ni Cristo for leading the pack and leading the fight against corruption. Maraming salamat po sa inyo. Sasama po kami. Andun ako sa 3 araw na Senate ninyo. Magbablog po ako doon. Marinos, tama si Late Capersi na ang administrasyon ni BBM ay pabagsak kasi puro sindikato. Baby Rose, gumanti dahil sa Senate hearing tungkol sa pagkidnap kay Pidots. Okay. Rabi, isa pa, di na alam ni Buying kung ano ang trabaho niya sa DOJ o sa ombudsman. Sophia, tama ko, nalilito na siya. Oy, DOJ pa ba ako? Sophia, alam mo rin, nakakalungkot hindi na ginagalang ang batas ng Pilipinas. Pag gusto nila, sila na masusunod, nakakaya na tayo, ibang bansa. Bernard Magtibay, na ibang gamalim, Maya Pabengi, Maray na Banggi, magandang gabi, maayong gabi, maupay nga gabi, marayaw na dum sa mga tausog, mapya kagabi sa mga Maranao, Ago, Pakat ko na mga Maguindanao, sa Puuntano, sa Barn, fights against corruption.
Chicken pop, Dr. Toto, mas matalino ka pa kaysa kahit tumuturgo. Okay lang yun. Baka magalit naman si Atty. Enzo sa akin. Hanggang dyan na naman po at maraming salamat po. At please lang, kung natutuwa kayo sa akin at kung naniniwala kayo sa akin, sa aking sasabihin, I am the only one who can change the Philippines for the better. Papalitan ko po yung taong maghusga sa ating lahat ng korte sa Pilipinas. Ititigil natin ang mga judge na maghusga kasi hindi man lamang nila nirespeto. Madali pong judge na yan bibilhin, madaling takutin, madaling lukuhin. Kaya sa karanasan ko bilang abogado, maraming nakasalamuhan na ako ng mga judge na nagbebenta ng decision, natatakot sa pagbibigay ng decision. Kaya the only way for us to float and to keep our justice ringing the true bell of our nation, then we must make it happen na yung kapangyarihan ng tao humusga ay magagampanan nila. At sila ang ilalagay natin sa mga korte na magdidesisyon sa mga bilang judge. Ganon din sa mga ombudsman natin at ganon din sa pagdesisyon kung sino ang kakasuhan. Okay? Magandang gabi po, bayan.